Mapagpalang araw mga kataba. Ukay day naman tayo ngayon. Yan pinapakita ko mga kataba, yung sistema sa ukay. Kasi malapit lang sa amin yan, sabi ko nga walking distance lang. Ang daming malapit sa amin mga kataba. Pwede kang bumili ng kung ano-ano at hindi naman nalalayo yung presyo niya sa palengke. Kaya minsan ginugusto pa namin pumunta sa ukay kaysa sa bayan ng Tarlac. Kasi mga kataba, makikita mo naman na halos kompleto rin. Mas nakakamura ka pa nga. Kasi kung may suki ka, madali ka na lang makabili ng mga gusto mong bilhin. At nakakamenos ka rin mga kataba. Tulad niyan, mga dapat bilhin. Katulad ng isda mga kataba. Alam mo na yung pupuntahan mo, yung pinapakita ng anak ko, yung bilihan namin ng isda. Siyempre, bibili ka naman ng buhay. Huwag kang bibili ng hindi buhay mga kataba kasi ibig sabihin, hindi fresh yun, lalo na yung tilapia. Alam naman natin yung mga dapat nating bilhin na fresh. Yan, sari-saring isda na pwede mong bilhin. Kaya nga sabi ko, hindi na tayo kailangan lumayo. Ang lapit lang mga kataba. Tapos ang dami pang pwedeng pagpilian, ang dami mong pwedeng bilhin na fresh yung mga nabibili. Kaya nga salute sa mga nagtitinda, napakasipag nila. Madaling araw pa nandyan na sila kasi nung nagtatrabaho ako mga kataba, alas 4 nandyan na sila. Paglabas mo galing ng work halimbawa, galing ka ng night shift, diretso ka lang dyan, marami ka nang mabibili. Kaya nga sabi ko, hindi na tayo dapat na lumayo ng lumayo at ang dami nating pagpipilian. Ganun din naman sa gulay, mga kataba. Sari-saring gulay, prutas, kompleto na yan. Pipiliin mo lang yung gusto mong bilhin. At yung mga binabanggit ko yung sa suki mo, kung meron ka ng sariling pinagbibilihan, hindi ka na mahihirapan. Tignan nyo, mga kataba, ang dami ring tao na ang dami ring bumibili. Kaya nga sabi ko, parang nasa palengke ka na rin. Ang dami mong pwedeng bilhin. Depende lang naman kung paano tayo tatawad. Yung diskarte sa pamimili mga kataba, o tignan nyo si Mama Taba, yan na naman. Nagkakanda sipit-sipit, hindi maipit yung bilbil. Tignan nyo, di ba? Meron akong pinupuntahan dyan mga kataba, napaka-affordable lang. Medyo mura yung gulay ng time na yan mga kataba. Yung ampalaya, sa sari-sari na yan, marami na akong kinukuhang gulay dyan mga kataba, lalo na sinasamantala ko pag medyo mababa, nag-i-stock tayo. Yung mga hindi madaling masira mga kataba, yung kinukuha ni Mama Taba, pili ako ng pili. Alam nyo ba mga kataba, pag kumukuha ka ng gulay, siyempre i-evaluate mo yung madaling masira. Yung pwedeng i-stock na kahit naman iluto mo ng ilang araw, marami ka pang pwedeng gawing ingredients, marami kang pwedeng putahing lutuin. Ganon yung ginagawa natin, kaya nga sabi, uunahin mo yung mga madaling masira. Depende lang kung alam natin yung mga gulay na talagang madaling, katulad nung bunga ng bulaklak ng kalabasa mga kataba, madaling masira. Kaya dapat agad niluluto na. O ganyan din naman sa prutas, sa saging. No, madalas tayong bumibili ng saging saba kasi marami akong ginagawang luto dyan. Yun namang saging latondan, bumibili din tayo dyan. Mura lang niyang binibigayan. Minsan nga mga kataba, pag sinasabi niya na, ganitong price, ikaw naman ding, ganun yung sinasabi ko mga kataba. Siyempre, hahaluan mo rin naman na maging friendly ka dun sa mga nagtitinda. Ikaw naman, nung isang araw lang, bumili ako sa'yo, tapos ganyan na naman yung presyo. Tumatawa lang yung nagtitinda at binibigay naman. Meron pang free yan pwede bang pre-taste? Di ba mga kataba? Minsan nadadamay pa yung anak ko, anak tikman mo. Di ba discarding Mama Taba? Kasi nga pag hindi ka marunong bumili at pag hindi ka marunong tumawad, minsan kasi ang dami kong natutunan sa nanay ko nung araw mga kataba. Ayan, magkukwento muna ako. Pag tumawad ang nanay ko, kalahati ng presyo. Halimbawa, 150. Sasabihin niya, 75. Mahihiya ako nun mga kataba. Pero nung namamalengke na ako, nung naging nanay na ako, alam ko na hindi pala nakakahiya at talaga pala na pwede palang ibigay. Kung hindi man niya maibibigay ng ganong presyo, malaki pa rin yung matatawad mo basta't marunong ka lang mamili mga kataba. Huwag kang basta dampot ng dampot or bayad ka ng bayad. No? Depende lang kung marami kang pera. Sige, bumili ka ng bumili na hindi ka tumatawad. Pero kung wais kang nanay mga kataba, kahit marami kang pera, kailangan mo pa rin tumawad. Alam natin kasi yung value ng pera. Hindi naman basta-basta pinupulot yun. Kinikita yun, pinaghihirapan. Kaya nga, ang dami kong natutunan mula sa nanay ko, sa tatay ko. Kasi alam namin yung salitang mahirap, kaya ganun mga kataba. At pinamulat ako ng magulang ko doon sa mga bagay na importante. Yung value ng pagkain, pamimili, ang dami nilang naituro sa akin mga kataba. Yan, naalala ko pa dyan si Ma'am Jolie sa mani. Bibili sana ako ng mani. Ilalaga, parang may kinukot-kot. Kaso naman, hindi masyadong maganda yung mani. Diba mga kataba yan, bumibili naman tayo ng mga pampalasa. Mas gusto ko kasi yung mga ganyang tingi-tingi, ibinubuhos na lang, hindi ko na kailangan itaktak ng taktak. Diba mga kataba, ganyan yung ginagawa natin yan, nakapamili na tayo. Hawak na ng anak ko. Malaking bagay kasi yung anak ko pag sinasama ko. Hindi ako masyadong nahihirapan. Ganyan yung simpleng araw natin sa pamimili mga kataba. At sabi ko nga malapit kami sa lahat ng bagay kaya napakadali lang.